Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At syempre, sa loob lamang ng ilang minuto, gabay at konting kaalaman sa pang-araw-araw nating buhay. Atin namang liwanagin sa sandaling ito yung sinabi sa Psalms chapter 90 verse 12. Mga awit, 90, kapitulo 90, talatang 12. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. And then kung titignan natin sa New Testament, sa Ephesians 5:16, nakalagay po ron, redeeming the time because the days are evil. So itong ating pagbubulay-bulayan po sa oras na ito, may kinalaman sa oras, paggamit ng time. At nakagisnan natin, naging kultura natin yung mga katagang mamaya na, tsaka na, bukas na. Yung tinatawag na procrastination. So dahil doon, instead na marami tayong nagagawa, ay naipagpapaliban natin hanggang sa dumating na hindi na natin magawa. May tinatawag po na enemies of time. Yung paggamit ng tamang oras. Kalaban po ng oras ang sickness, karamdaman. Kasi pag may karamdaman ka, wala kang magawa. Papahinga ka lang at nagpapagaling. Kalaban ng oras ang sleep. Napahaba tulog mo o kaya naman ay wala ka nang ginawa kundi matulog na lang, wala ka nagagawa. Kalaban ng oras ang social gathering. Medyo nasobrahan ka sa pakikipagsosyalan, may mga responsibilidad ka na dapat gawin, hindi mo nagagawa. Kalaban ng paggamit ng tamang oras ang poor management. Hindi mo kayang ayusin ang mga schedule mo, nasasayang ang maraming oras. Ngayon, tignan nyo, yung proper use of time, napakahalaga po niyan eh. Bakit? Kasi once na natapos na ang oras, hindi mo na maibabalik. Wala na, kahit ano gawin mo, lahat ng lumalagpas na oras, hindi mo na maibabalik. Lahat ng lumalagpas na oras, hindi mo na magagamit ulit. Wala na, hindi mo na pwedeng gamitin ulit. At higit sa lahat, itong pagtakbo ng panahon, ng oras, hindi tayo ang may hawak ng pagtakbo ng panahon. Kasi hindi natin alam, baka mamaya wala na, pumanaw na tayo. Baka mamaya kinuha na pala tayo ng Panginoon. Yung gusto natin gawin bukas at mamaya hindi na natin magagawa. Kaya nga, so teach us to number our days. Napakahalaga na maging mabunga at maging makabuluhan yung tinatahak ng ating buhay minu-minuto, oras-oras, araw-araw, lalo na kung tayo'y mananampalataya. Kaya dito sa aking notes nakalagay po, the most important time is the time you spend for God. Kung meron na siguro pinakamahalagang oras na natuwa ang Diyos mismo sa atin, ay yung oras na ginugol natin sa Kanya. Magwawakas po ako sa katagang ito. Teach me to do the things that pleaseth thee. Dapat siguro yun lagi yung ating aim sa Panginoon sa araw-araw. Teach me to do the things that pleaseth thee. So mga kapatid, mga minamahal, araw-araw tumatakbo ang ating buhay. Ito ba'y fruitful? Ito ba'y may na-accomplish? Ito ba'y naigugugol sa mas magandang inapupuntahan ng ating oras o marami pong nasasayang? Proper use of time. So hanggang dito lang po ako muli. Sa sign out na po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.